Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinuburan sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama, lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga ngabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ang nagdaraan, tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive, sino ang tatangi sa kanya, at saan ako hahanap ng aaliw sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang emperor ng Assyria ay isang malaking pasakit sa mga Israelita. Ang capital city nito ay ang Ninive. Kilala ang mga Assyrians na malalakas na mandirigma at malulupit na kaaway. Talagang walang awa sila sa mga bansa na kanilang tinalo at mga lungsod na kanilang pinabagsak. Ang mga Assyrians ay sumira sa lungsod ng Samaria noong taong 722 BC at nagwasak ng kaharian ng Israel sa norte. Ipinatapon nila ang 10 tribu ng Israel sa buong impero nila at nawala ang 10 tribes ng Israel. Sinalakay din ni Emperor Sennacherib ang Jerusalem noong taong 700 BC. Sa proteksyon ni Yahweh, hindi nila ito nakuha. Nang hina ang Assyrian Empire at pinalitan ng Babylonian Empire. Noong 612 BC, bumagsak ang malaking lungsod ng Ninive, pinabagsak ng mga Babylonians. Ang Ninive ay isa sa mga kilalang 7 wonders of the ancient world. Sa maikling aklat ni Propeta Nahum, makikita po natin, mararanasan natin ang pagkabagsak ng Ninive. Ito ay mabuting balita sa kaharian ng Huda. Ang pagkabagsak ng Ninive ay nagpapakita ng kadakilaan ni Yahweh. Walang lungsod na malakas para sa Kanya. Pinakita uli ng Panginoon ang Kanyang kadakilaan. Sa pagbasa natin, inilarawan ni Propeta Nahum ang pagsalakay sa Ninive at ang pagbabagsak nito. Wala ng kapangyarihan ang dakilang lungsod. Tatabunan na siya ng dumi at hindi na siya makikilala. Totoo nga, tinabunan na ng mga buhangin ng disyerto ang Ninive at hindi na ngayon tinitirhan ng mga tao.
Walang empire na tatagal. Lahat ng mga dakilang kaharian sa buong mundo ay bumagsak. Ang Egyptian Empire, ang Babylonian Empire, ang Persian Empire, ang Roman Empire, ang Ottoman Empire, ang Spanish Empire, ang British Empire. Pati na ngayon, ang malalaki at mayayamang bansa ay mawawala rin. Ang USA, ang Russia, ang China, mawawala din yan. Kaya huwag tayong umasa sa mga malalaking mga bansa. At lalo na huwag tayong sumunod sa mga kalakaran nila kapag ito ay salungat sa kabutihan. Hindi naman tatagal ang mga ito. Ang pananalig natin ay nasa Panginoong Diyos na siya ang may hawak ng kasaysayan. Ang kapangyarihan niya ay wala sa sandata, sa mangginto at pilak, o ngayon man wala sa technology, kundi sa kabutihan at katotohanan. Sa Diyos tayo magpasailalim at ang kanyang mga utos ang ating susundin. Nasa pasya mo talaga, O Panginoon, ang buhay at kamatayan. Walang makakataka sa iyo. Walang kapangyarihan na makakatalo sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na manalig lamang sa iyo. Hindi mo ako pababayaan at dadalhin mo ako sa kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.